mo, tayo lahat ay magsitayo. Do you want to be in His presence? Tulad na awit kanina. You want to be in His presence? Amen. Of course. Sabi na awit kanina, sa feeling mo, I want to be always in His presence. How can you do that? Lean on Him. Yan ang sabi ng awit din. And magandang umaga sa atin lahat. Buksan ang Bible sa awit. Psalm 78. I think I should make it a series. But 78 verse 16 to 19. 78 ng Book of Psalm, chapter 78, verse 16 to 19. This will be the shortest title na pwede kong ibahagi sa inyo yung umaga. And I want you to read again, chapter 78, verse 16. Okay, begin. Pagpala ni Diyos sa kanyang salita, magsilpo tayo. Ang biyaya ng ating Diyos sumasalangit ay sumaatin sa pangalan ni Kristo ng ating tagapagligtas. Merong isang tao nagpakalasing sa buong gabi at siya'y umuwi sa kanyang bukid na bahay at pasuray-suray, siyempre dahil sa epekto ng alak, paigay puspos ng espiritu ng alak, pasuray-suray ka. Pero pag puspos ka ng espiritu ng Diyos, diretso lakad mo. Amen? Talaga ang espiritu ng alak ay puro kaguluhan, puro kaburustugan. So as on his way home, madilim paligid, medyo burol, masukal, abay kada hakpa niya nagkakandagulong-gulong siya, yung huling gulong niya sa pagkakadapa niya, dire-diretso siya sa bangin. At ang kinabahan siya, sabi niya, naku, mamamatay na yata ako, biglang, tulungan mo ko! Yan. Nakahawak siya sa isang ugat. Hindi niya malamang kung ano yun, pero talaga nakabitin siya. Wala siyang makitang liwanag. Langon-langon siya sa alak at nasisigaw siya, tulong! 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 Sino ba niya pwedeng tumulong sa akin? Mamamatay ako rito. Then all of a sudden, ay sa story ang nabasa ko, gusto mo ng tulong? Oh, sino ka man? Tulungan mo ko, please! Talagang gusto mo ng tulong? Oo naman, mamamatay ako rito pag hindi ako ito'y inahon dito. At ako'y mamamatay sa bangin. Siguradong gusto mo ng tulong ko? Oo nga, tulong mo na ako. O sige, bitaw. Say, ha? Nakabitin nga ako eh. O bibitawin mo ako? Pero ba iba dyan? Tulungan niyo naman ako. Kwento lang naman yun, pero sometimes ganun tayo eh. You want help? And God said, bitaw. Ibigay mo sa akin ang problema mo. Parang hindi natin maintindihan, then we turn our back and then seek others' help and do the best we can. Then, paglipas sa mga araw, lugmok na lugmok ka, walang nangyari sa iyo, at sinisisi mo Diyos. Bahang-bahang paligid. Tumataas ang tubig. Second floor. Puno na. Dating ang mga rescuer, nililikas sa mga tao na nababaha at isang tao ron na religyoso. Buong paniwala, ililigtas na ng Diyos. Ang tubig andun na sa bubong. Halos sa paanan niya, doon sa taas. Alam ko, ililigtas ako ng Diyos. Tiwala ako. Dumating yung rescuer, sabi niya, Sir, lika na po kayo. Manulunod po kayo rito. Tumatas ang bahang tubig. At ililigtas ako ng Diyos. Parang awan niya, sige kayo. Umalis sa kayo rito, ililigtas ako ng Diyos. Dito ko masusubukan ng Diyos ko. Ang tubig ay halos sa kanyang talampakan na.
Mamaya may dumating na helicopter. Nagbaba ng hagdanan. So, kumawit na po kayo. So, ililigtas namin kayo. Hindi, ililigtas ako ng Diyos. Ililigtas ako ng Diyos. Tumas ang tubig. Mamaya may scuba diver dumating. Sumakay na po kayo rin sa likod. Parang awan niya na, mamamatay po kayo. Hindi, ililigtas ako ng Diyos. Umalis na kayo rito. Hanggang sa, wala na, dumabog na siya. Sabi, Diyos ko, akala tutulungan mo ako. Aba, di na walang siya namalay. Pagkatapos, sa storya, nagising siya sa mga loob niya. Sabi, pambira. O Brad Pitt, pambira. Akala ko matutulungan ako ng Diyos. Ba't ako pinabayaan? Gata-galit siya, sinisisi si Brad Pitt. Hindi ka tinulungan ng Diyos, pinabayaan ako ng Diyos. Ano ba nang nangyari? Tiwala ako. Humiyaw ang tulong. Hindi, ikaw hindi nakakaintindi, nagpadala siya ng tulong. Walang dumating sa akin. Dito ba ako sa harap kung may dumating ng tulong? Gata-galit siya, talagang nagigiliti siya. Nagpadala ang Diyos ng tulong siya, 3. Yung rescuer na nakabangka. Pangalawa, yung helicopter. Pangatlo, yung scuba diver. Binaliwala mo. Di ba ganun tayo? Nagpadala ng tulong sa atin, Diyos, hinilatan pa natin. Ito lang. Di ba? Di ba yung nilasa natin dito sa inyo? Sila nagsalita laban sa Diyos. At kaya sinabi, makapaghanda ba ang Diyos ng dulang sa ilang? Mapapakain ba tayo ng Diyos sa lugar na to na walang ng kawalan? Bigay mo sa English. This will be the shortest message. Sa verse 19, they spake against God. Nagsalita sila laban sa Diyos. And they said, can God? May magagawa ba Diyos? Alam nyo, yan ang tinatanong natin madalas sa Diyos eh. Hindi natin sinasabing verbally, but can God? That's the message. Can God? Matutulungan ba ako ng Diyos? Maililigtas ba ako ng Diyos sa ganitong problema? Maisasaba ba niya kami sa hirap? Bakit kami nagkaganto? Matutulungan ba kami ng Diyos? Can God? Can God help us? Can God save us? Can God furnish? Can God provide? Can God? Mga kapatid, nasabihin ko sa inyo, tinatanong niyo, Diyos, can God? I declare to you, God can. God can save you. God can provide. God loves you. God cares. Whenever you ask God, can God? He said, in return, pagbalik sa iyo, you don't need to ask me, can I? Because I can. God can. Gandang chanting yan, ano? Can God? God can. Pero tayo nga madalas, tulad ng Israelita, when He tells us to do things that we need to do, madalas kinukwestiyon natin ang Diyos, can He provide? Can He furnish? Makapagbibigay ba siya ng pagkain sa dulang? Dito sa ilang? Can He able to help us? Hey, tinatanong ng Diyos, may ililigtas ba niya ako sa sakit ko ito? Mapagagaling ba niya ako? Can He heal me? God can. Hindi nga lang sa ating patakaran. Sabi ng Diyos sa Israel, you have problems with trust. You have trust issues. Walang tiwala sa akin. They were called out of Egypt. Mabuhay para sa Panginoon. However, para silang walang ginawa, kundi eto na kinaroon nila. They doubt His power. They doubt His promises. And they even doubt His presence. Parang nabubuhay kang walang Diyos. Hindi ka nagtitiwala sa pangako ko. Hindi ka niniwala sa kapangyarihan ko. That the very reason you are here and alive, and you are speaking against me because of my power. You ask me, can God? Church, kung meron kayong matatandang mensahe, ito na sabihin ko sa inyo, God can. God can. Kaya ng Diyos. When they were asking God, kapag handa ka ba ng pagkain, they needed some reprimand. Pag sinabi natin, sinasabi ng Diyos dito, wala kang dapat pagdudahan. Whenever you ask question, can God?
Sabihin sa sarili nyo, God can. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Tara nyo, can God? Yes, God can. Amen? Kaya ng Diyos. But let me give you the condition of the saints. For verse 40, basa natin ang malakas. Verse 40 to 42. Begin. Kay Dalas. You know, the condition of the heart, ng puso ng mga tao ito, ng kanyang bayan, una sa lahat, they were faithless. Walang pananampalataya. They were called bayan ng Diyos. They were called by God's name. They are people who should have trusted God. Mga taong dapat nagtitiwala sa Diyos without reservation, without any fear. People who are supposed to be worshiping and trusting Him are the very people who asked Him, can you help me? Can you really help me? They were asking, can God? Again and again, I will tell you, God can. God can. Katulad sila ng mga Kristiyano ngayon, instead na magtiwala sa Diyos, instead of living by faith, we worry, we fret, kinakatkat ng mga kuko, nag-aalala sa sulok ng bahay, nag-aalala ko ano mangyayari. Alam nyo, hindi tayo tatangkad, hindi tayo tataba, hindi tayo lulusog. Pag nag-aalala kayo palagi, hindi naman tayo kikita ng pera. Church, hindi dapat ganon. Hindi tayo dapat nagdududa. You know why? Because we have a God whom we can trust. Meron kayong Diyos na pwede yung pagtiwalaan. Amen? Amen. Meron kayong Diyos na pwede niyong paglagakan ng inyong lahat ng bagay without any reservation. Ano sabi ni Kristo kay Tomas? John 20:27. John 20:27. Kailangan tayo ay magtiwala. Okay, sa uli. Sabi kasi Tomas, pag nakita ko yung kanyang daliri, sugat sa daliri, at nakita ko yung kanyang sugat sa tagiliran, at naisot ko daliri ko, maniniwala ako. Ano sabi ni Kristo sa uli? Huwag kang hindi maniniwala. Huwag kang hindi mapanantalayahin. Kundi ikaw'y manampalatayahin. In short, sa salitang kanto, huwag kang hindi maniniwala. Huwag kang magdududa, kundi maniwala ka. Amen? Ano yung problema ang dala nyo? Buti lang, di ko alam. Ano yung dinadaanan yung pasan? Dinadaanan yung pagsubok? And you ask Him, can God? I'll tell you now, God can. God can. Pero sila ay faithless. Secondly, forgetful. 78 ng Psalm. Napaka-forgetful. Mga makakalimutin. Psalm 78. Hey, read the Bible. Verse 7 to 8. Psalm 78, 7 to 8. Remember the times na kayo ay merong suliraning mabigat. Then God help you. Remember the times na halos mamatay ka na sa isang lugar na ikaw nag-iisa lang, and God help you. Remember the times na nakahiga ka sa sulok ng iyong bahay, may karamdaman ka, walang tumutulong sa iyo, and God help you. Ang dali natin nakakalimutan. Yan po sabi, 78 verse 7, begin. At huwag kalimutan ang nagawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Verse 8. Magulang din yung matagas sa ulo, mapagibagsik na lahi, isang lahing di naglagay sa matuwid ng kanyang puso, at ang kanyang mga diwa ay hindi tapat sa Diyos. Kahit ang magulang mo, yulo, ay walang iya. At ang magulang mo, napastangan. Sila yun, ikaw hindi dapat. Amen? Ang kanyang mga magulang ay matagas sa ulo, mapagibagsik na lahi, isang lahing hindi matuwid. Magulang mo, hindi matuwid, napastangan, matagas sa ulo. Dapat hindi ka ganon. Amen? Dapat hindi ganon ang mga anak ng Diyos. Verse 11. Kanilang kinalimutan ang kanyang mga gawa, ang kanyang kaginagalas sa gawa na kanyang pinakita sa kanila. Hey church, we should not be faithless and we should not be forgetful. Ang dami mabuting bagay ginawa sa iyo. Yun ba lang sana ang nagpatinaw ng iyong isipan na hindi ka gaganti na masama sa masama. Yun ba lang sana ang nag-isip ka na mabuti, na ang Diyos napakabuti. Hindi ako gagawa ng sama. Ano sa iyo, Panginoong Diyos. Amen?
Verse 12. Ito mahaba-haba ito, verse 19. Ano po sabi? Basa. Ginawa niya sa kanang paningin ng mga kanang magulang. Next. Hanggang 19. Ginawi niya ang dagat. Pinara niya sila. Pinatayo ang tubig na parang bunton. 14 hanggang 19. Sa araw ay kanyang pinatubay sila sa pagitan ng ulap. Sa gabi, pamagitan ng altar ng apoy. You see, God has been rehearsing to them. Pinuwagan ang mga bato sa ilang. Pininim niya sila ng sagana mula sa kalaliman. Verse 16. Basa. Nagpabukan naman siya mula sa bato. Nagpababa ng tubig na parang mga ilog. 17. Ngayon nagkasala ulit sila laban sa kanya upang manghimagsik laban sa kataas-taasan sa ilang. Verse 18. Tinukso ang Diyos. God is rehearsing to them. Nagpadala ako ng daan sa inyo sa gitna ng dagat. Pinabuka ko Red Sea at lumakad ka sa tuyong lupa. Papatay ka ng mga kalaban. At lumakad ka sa tuyong lupa. Sa gabi, wala kayong liwanag. Nagdidiliman kayo. Nagpadala ko ng pillar of fire. Sa umaga, naiinit na kayo. Nagpadala ko ng pillar of cloud. Nagugutom kayo. Nagpaulan ako ng mana mula sa langit. Tinalapastakan niyo ako. Hindi naman sabi ng Diyos, saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Lahat ng bagay ginawa ko para sa inyo. And yet naglasat ako na laban sa akin. Nag-ibagsigay laban sa akin. And then you question Him, can God? Sa lahat ng bagay na ginawa ko sa inyo, tinatanong mo ako, can you help me? Sana magising ang diwa natin yung umaga. I'm going to tell you, God can. God can. But they were faithless. They were forgetful. Ano po sabi sa verse 42? Verse 42. Hindi niya inaala ang kanyang kamay. Niyang araw man ng kanyang tubusin sila sa kaaway. Remember the time you have your enemies? Iniligtas ko kayo sa kamay ng kaaway and following. Sa ito rin natin. 43. Basa. Go ahead. Okay, go ahead. 46. Ibinigay rin niya ang kanilang mga bunga sa tipaklong, ang kanilang mga pakinabang sa balang. 47. Sinira niya ang kanilang busan ng giniso, puno kanilang mga sikomoro. 48. Ibinigay rin naman niya ang kanilang mga hayop sa graniso, mga lintik ang kanilang mga kawan. 49. Ibinukso niya sa kanila ang kabangasan, kanang galit. Purutong ng anghel ng kasamaan. Ginawa ng landas ng galit. Hindi niya pinigil ang kanilang buhay sa kamatayan. Ibinigay ang kanilang buhay sa pagkapuksa. Lahat po yan ang kumabot hanggang verse 55. God is telling them, isa-isa, ang ginawa ng Diyos. Wala kayong tubig. Pinalo yung bato, lumabas ang tubig na bukal. Yung tubig sa ilog na napakapait, nagagis ang kayo ng kahoy. Yung mapait ay naging masarap na juice. Nakainom kayo. Ang kahoy niya, tinanggalan pa ng buhay. Pinuksa ko sila. Lahat ng bagay ginawa ko para sa inyo. Iatid niya sila sa tiwasay. Verse 54, tinila sila sa hangganan ng kanyang sanktuaryo. Verse 55, pinilayas din niya ang mga bansa sa harap niya. Pinagi sa kanila mana sa pagitan ng pising panukat. Ibig sabihin, ang Diyos, walang tigil, ang kabaitan, ang kabutihan sa kanila. God performed many miracles. He had delivered them from Egypt, from the plagues. How He parted the Red Sea. How He made water mula doon sa mapait, mula sa bato, lumabas ang tubig. Lahat ng mga bagay. And they were forgetful. Nakalimutan niya kung paano pinagalisa sa sakit, paano kayo binigyan ng biyaya, paano kayo pinaahon sa buhay, paano kayo binigyan ng bagong bahay, bago kayo binigyan ng magandang mga kasuotan. God has been blessing us through many people.
And yet, you have the audacity to ask him, can God? God can. Church, tingnan natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos. Look back and remember all things na ginawa ng Diyos sa inyo. Hanggang ngayong oras na ito, ano ginawa ng Diyos sa inyong kabutihan? O ano ginawa ng Diyos sa inyong kasamaan? At kukwestiyonin siya, can God? And thirdly, foolish. They were foolish. Again, verse 19. They were foolish, mangmang. Questionin mo man ng Diyos, can God? Hindi ba sila nahiya? Yung Diyos na nagpala, nagbiyaya. Sasabihin mo, kaya mo ba? After many blessings. When they asked him, can God provide, furnish, prove their ignorance. Prove of their ignorance of His power and of His capability. Remember yung 12 spies? Pinapunta ng Diyos para puntahan yung lupang pangako. 12. Nagpunta, yung 10 umiiyak, walang magagawa, walang mangyayari sa atin, mamamatay tayo, puro higanti tao ron. At yung mga lugar, ang lalaki nila ron, mamamatay tayo, patanaw at tipaklong. Yan sabi ng 10 na mga negative utak. Pero yung 2, si Joshua at si Caleb, the same place, the same venue. Pagbag nila, sabi na kay Moses, Mosing, nako, lalaki ng kalaban. Kahit nakapikit, pwedeng tamaan. Kahit sa matirahin, tatamaan. At bossing, ang daming pagkain doon. Masagana biyaya. Mga kapatid, you know why? What's the difference? Yung 10 sa 2, yung 2 kasi may tiwala sa Diyos. They believe that God can. Amen? Yung 10, can God? Can God? Yung 2, ang panawala, God can. At sila ay tumira sa lupain. Bumabalong ang pulot. Sumasagana biyaya. Tumira sila ron. Sabi ng mga 10 na negatibo, yung mga can God group, parang kami tipaglong. Pero sa mga nagtitiwala sa Diyos, God can. Yung ating duda, nagsasabi sa atin, can God? Pero mga kapatid, napakaraming beses, pinagtiwala na tayo ng Diyos, ng kanyang biyaya, ng kanyang pagpapala, and yet hindi ka naniniwala. Kaninong grupo ka? Are you in the crowd who are saying, can God? Or you are on that crowd who says, God can? You watch this video. Bago tayo magbukas.